Kasunod ng balitang iyan, makakausap natin via phone patch ang kalihim ng National Anti-Poverty Commission na si Joel Roca Mora para sa karagdagang detalye. Magandang hapon po, Secretary Roca Mora. Magandang hapon po. Apa. Matanong na po namin kayo, bilang recap po, ano-ano po yung mga significant results na pinakahuling SWA survey kaugnay po sa poverty situation sa bansa? Maganda po ang development na nakikita natin dyan sa survey na yan. Siyempre, dahil quarterly yan, pwede namang bumaba, tataas ulit, bumaba, tataas ulit dahil quarterly yan. At may mga influence dyan per quarter na pwedeng magpataas, magpababa. Pero dahil consistent siya, dahil bumaba ang self-rated poverty, bumaba rin yung datos sa hunger, tingin ko consistent naman yung dalawa at magandang development yan. Kailangan lang na sabihin na dahil quarterly siya, mahirap talagang paninindigan na, oy, nagbago na, bumawas na ang perception ng poverty. Pero sa tingin ko, dapat lang yung mga anti-poverty programs ng gobyerno mafe-feel na ng mga tao. Dahil sa ano na lang, sa CCT, sa Pantawid Pamilya Payments na lang, lampas na ng 3 milyon na pamilya ang nakakatanggap. Dapat may epekto yan. Okay, sa ganitong survey po, ano po yung mga konsiderasyon para masukat ang kahirapan o kaginhawaan ng isang pamilya sa isang rehiyon? Ang self-perception kasi sa hunger at saka sa poverty, siyempre, pinaka-importante yan dahil nakikita natin ano talaga ang nadadama ng mga tao. Pero para sa policies, ang mas objective na datos ang kailangan maging basihan ng mga polisiya ng gobyerno. Ang problema natin sa mga surveys ay yung halimbawa yung family income and expenditure survey na yun yung pinagbabatayan ng poverty statistics ng NSCB once every 3 years. Kaya may inaayos ngayon ang NSCB at sinusuportahan ng Poverty Reduction Cluster ng Cabinet na imbis na once every 3 years na lang siya, gawin siyang every year may FIES surveys para mas may batayan tayo na objective at magtatakda ng ano dapat talaga ang gagawin ng gobyerno. Okay, Secretary, batay po no sa sinasabi ninyong survey at saka yung yung yearly na lang, no? Pero kung ikukumpara po natin ito sa mga nakalipas na survey, ano po yung implikasyon ng resulta ng latest na survey na ito? Maganda ang balita na yan, no? Pero kung sa akin, ang babantayan ko yung trend on an annual basis, hindi yung quarterly. Kasi may mga, halimbawa, kung may malaking bagyo, malaki ang impact dyan sa hunger at saka sa poverty. Kaya ang mas magandang bantayan, yung annual trend. At hindi pa klaro ano ang annual trend dyan sa hunger at saka sa poverty. Yung para sa akin, ang impact ng anti-poverty programs ng gobyerno, makikita lang natin siguro by next year, by 2013, dapat makita na natin ano ang impact nito sa perception ng tao. Yung ginagawa, objective naman yon. Kung may lampas na 3 million families na nakakatanggap nung Pantawid Pamilya Payments, objective yan. Pero kung ano yung nadadama ng tao, ibang
usapin yan. Okay, Secretary, matanong lang po namin, no, bilang the Secretary po ng Anti-Poverty Commission, mas malaki po kasi yung ibinaba ng kahirapan sa mga urban areas kaysa mga rural areas. Ano po yung kahulugan nito? Mahirap masabi ho, kasi kung titingnan mo kasi yung poverty statistics, palaging mas mababa ang poverty incidence sa urban areas kumpara sa rural areas. Pero alam naman natin, titingin-tingin ka lang kung saan-saan maraming mga urban poor. Kaya magandang balita yan kung sa urban areas ay tingin ng mga nakatira sa urban areas na may improvement sa kondisyon nila. Pero kung anong diferensya niyan kumpara sa rural, mahirap po masabi. Ang suggestion ko, pag-usapan natin yung annual at kausapin namin ang SWS kung pwede ba silang magbigay ng annual trends at doon tayo mag-uusap sa annual trends. Magandang hapon po, Secretary Rocamora. Si Kirby Cristobal po ito. Sir, nabanggit niyo na rin po yung rural at saka po yung urban po, yung malaking ibinaba po ng mga points dito. Sir, sa tingin niyo po, ano po yung maaari niyo pong ibigay na suhestyon para po mas mapaganda pa po yung ating pagbaba ng mga kahirapan sa bansa? Halimbawa na lang, yung hunger program. Kung ang usual na ginagawa ng gobyerno ay feeding programs para sa hunger, ang tinutulak namin through itong bottom-up budgeting, yung mga munisipyo binibigyan ng malaki-laking pera para sa mga anti-poverty programs nila. Tinutulak namin na imbis na feeding lang ang titingnan, maisama na rin ang mahirap sa pagpuproduce ng pagkain. So, halimbawa, may gulayan sa eskwelahan na programa ang DepEd. Yun, tinutulak namin yan dahil kung meron kang 49,000 na schoolyard at magpuproduce yan lahat ng pagkain, may epekto talaga yan. May tinutulak din namin ang Department of Agriculture na ibalik ang subsidio para sa mga maliit na rice and corn producers kasi tinanggal nila yung subsidies para sa lahat. Tinutulak namin na ibalik yung subsidy para sa maliit, less than 1 hectare na mga farms na malamang kung less than 1 hectare lang ang lupa mo, kasama ka na sa mahirap. Kaya maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, NAPSI Secretary Joel Rocamora. Maraming salamat din po.